Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Ang sabi ko, kung mag-working student ka kayo. Ho? Ano ang ibig niyong sabihin, ma'am? Total naman, alas 6 pa lang ng gabi. Naririto na tayo sa bahay. Ano kaya kung mag-night classes ka? Mag-aaral ako sa gabi, ang ibig niyong sabihin? Oo. Wala na akong pinupuntahan pagdating ng bahay. Alas 6 pa lang naghapon naririto na ako sa bahay. Kaya't wala ka na rin ginagawa sa bahay, kaya bakit hindi ka na lang mag-night classes? Maganda nga ho, kaso sina Itay at Inay ang priority ko. Dahil nga po nawala ng trabaho si Itay, sa akin lamang umaasa ang mga magulang ko. Sa akin po nakaatang ang responsibilidad na dapat kay Itay ko. Ganun ba? Dako, kamuntik na tayong lumampas ng bahay. Itong bag ko at itong ilang envelope, ipasok mo sa kwarto ko, ha? Opo, ma'am. Naririto na pala tayo nang hindi natin namamalayan. Papaano kasi, ma'am? Napasarap tayo ng kwentuhan. Wala yata dito sa garden si Nathan. Nagdidilig na dapat siya ng halaman ng ganitong oras. Nasaan kaya ang lalaking yun? Nathan! Nathan! Talagang wala yata ang lalaking yun. Kung gano'n, saan na naman nagpunta ang lalaking yun? Nasaan siya? Ginabi na naman ako ng uwi. Sigurado, naroon na si Ma'am Sophia. At mararaman na namang wala ako, pagkagalitan naman ako nun. Ay,
kung bakit kasi ang bigat-bigat ng loob sa akin ni Ma'am Sophia. Wala naman akong ginagawang masama, pero laging galit. Hindi naman maituturing na hindi maganda ang ugali. Dahil maganda naman ang pakikitungo niya kina Inang at Mabel. Maging sa ibang tao ay mabait ang tingin sa kanya. Pero bakit ako? Ibang-iba ang pakikitungo niya sa akin. Bakit? Nathan! Ma'am, wala pa ho si Nathan. Ano? Anong oras na ba? Mag-aalas 7 na ng gabi, ah. Si Yaya. Tawagin mo siya. Opo, ma'am. Wala namang ibang gagawin ng lalaking yon, kundi ang bigyan ako ng sakit ng ulo. Sofia, naririto ka na pala. Naihanda na ang lamesa. Si Nathan. Bakit wala pa siya? At nasaan siya? Nathan! Nathan! Sofia, huminahon ka. Paano ako hihinahon? Gayong napakatikas talaga ng ulo ng Nathan na yun. Ano pa yatang habunin ako? Hindi naman siguro, ma'am. Kaya lang kasi... Kaya lang ay ano? Naririto na siya dapat ng alas 5 dahil alas 4 ang dismissal niya sa school. hindi ba't pinapag-aral mo siya ng pagmamaneho? Ang sabi sa akin kanina, bago umalis ng bahay, ay baka raw gagabin siya dahil nga didiretso siya doon sa driving school bago siya uuwi. Oo nga pala. Nawala sa isip ko. Pero tawagan mo siya ulit. Bago kung saan-saan na naman pupunta pagkatapos ng driving school. Naku ma'am, baka nga lampas na ng alas 8 siya darating dito dahil may tutorial pa siya. Ano? At talaga palang ipagpipilitan ang pagtututor. Hindi ba't pinagbawalan ko na siya? Magaling ka na. Kabisado mo na ang formula. Pagtatap ka na niyan sa klase mo. Sana nga. Paano? Alis na ako. Kita na lang tayo ulit bukas sa school. Oo, pero hintayin mo lang yung pinapagawa kong merienda. Naku, huwag na. Gagabihin na akong masyado sa daan. O di, iuwi mo na lamang o kaya kainin mo na lamang sa daan. Kasi pasado alas 8 na eh. Siguradong gutom ka na. Hindi, okay lang. Sanay ng tiyan ko dahil alas 9 talaga ng gabi kami kumakain ni na Inang. Altay Kuya? Nagpapapasok ka pala ng lalaki dito sa bahay. Sa ganitong oras. Hoy, ikaw. Sino ka? Kuwan kasi kuya. Hindi ikaw ang kausap ko. Sagutin mo ko. Nanliligaw ka ba sa kapatid ko? Kuya naman binabastos mo ng bisita ko At ipinagtatanggol mo pa. Hoy, ikaw Kung nanliligaw... Kuya! Tutor ko siya! Tutor? Oo! Nathan, siya nga pala si Kuya Brandon, kuya ko. Kuya, si Nathan, tutor ko. Tutor o manliligaw?
Hindi pa rin ba maliwanag sa lalaking yun ang gusto kong magyari? Talaga bang hinahamon niya ako? Kinausap ko na nga rin siya tungkol dyan. Kaso, Nakukulangan pa rin ba siya sa sahod niya bilang driver? Sabihin mo, dodoblehin ko ang sahod niya sa pagmamaneho sa akin. Tigilan lamang niya ang kalukuhan niya. Ma'am, may tawag po kayo sa cellphone. Magkano lang ba ang tinatanggap niya sa pag-tutor niya? Muli mong kausapin ang Nathan na yun. Dahil pag naubos ang pasensya ko, naku! Tutor! Heh! Alisyon, bakit? bakit ganun ano? Mabait si atin si Ma'am Sophia. Pero, pagdating kay Nathan, hindi maidrawing ang mukha. Hoy, babae, hindi ka pa nga nakakapaligo Pagmamarites na ang inaatupag mo. Maligo ka na nga muna bago ka makipagmarites. Kararating lang pakikipagchismes ang inaatupag. Diyan ka na nga. Tutor ko siya. Isa pa, si Papa mismo ang kumuha sa kanya dahil nga mahina ako sa math. Ang lagay ba naman magpapaturo ka pa rin? Ha? Hanggang sa madaling araw? Hindi nagpaalam na nga siya bago ka pa dumating Altea, sige, alis na ako. Pare, Umalis ka na! Hina! Kuya naman. O sige, Nathan. Kita na lang tayo bukas sa school. Mabel, bakit narito ka pa sa sala? Hinihintay kita Hinihintay mo ako? Bakit? Saan ka ba galing? Bakit hindi ka umuwi ka agad? Alam mong pinag-iistriktuhan ka masyado ni... Babel, ano bang ginagawa mo dyan sa sala? Ho! Pinagbuksan ko lang ng pintuan si Nathan, ma'am. Pinagbuksan mo ng pintuan. May sarili siyang susi. Magandang gabi po, ma'am. Pumasok ka na sa kwarto mo. Gabi na. Baga pa tayong aalis bukas. O sige, Nathan. Papasok na ako sa kwarto ko, ha? Sige po, ma'am. Papasok na rin po ako sa... Maiwan ka, Nathan. Bakit po? Bakit po? Tinatanong mo pa. Bakit ka ginabi, ha? Hindi ba't alas 4 na ang dismissal mo sa school? Anong oras na? Mag-aalas 10 na. Saan ka na naman galing, ha? Saan? Dumiretso pa po kasi ako sa driving school. At pagkatapos driving school ay dumiretso... Tutorial mo? Peste yan! Magkano bang tinatanggap mo sa pag-tutor mo? Ha? Magkano? Sigurado ka bang tutor mo lamang yan? Oo. Si Papa nga ang kumuha sa kanya Bakit gabi ka nagpapaturo? Marami namang oras sa araw Maraming oras sa araw. Hello? 8 oras kaya ako na nasa loob ng school. Isa pa, estudyante rin si Nathan. Kaya hindi kami pwede pareho sa araw. Una nga itong nakiusap dun sa tao Dahil wala na siyang oras. Una-una. Si Papa nga pala. Narito ba siya? Wala pa siya. Malamang nasa presinto pa yun. Kapag hinanap ako, sabihin mo. Sa Makalaba pa ko uwi dito. Ha? Bakit?
Saan ka pupunta? Huwag mo lang tanungin. Basta kapag tinanong ako ni Papa, sabihin mo, wala ako at sa makalawa pa ako uuwi dito. Marin, kumusta ang araw mo? Nagawa mo ba ang dapat mong gawin sa araw na to? Oo naman, Marita. Kailan ka ba hindi nagawa ang mga dapat kong gawin? Yan ang inaasahan kong isasagot mo sa akin. Pero masyado ka yatang mabagal kumilos. At ano ang gusto mong gawin ko? Apurahin? Huwag ka nang makialam. At bakit hindi ako makikialam? Ako itong nag-uutos sa'yo para isagawa ang matagal ko ng plano. Oo nga. Ikaw nga ang nag-utos. Pero ako naman ang inutusan mo. At hindi pwede ang basta na lamang ako susugod. Kailangang pinag-aaralan ng bawat kilos para hindi pumalpak. Hindi naman po pera ang pinag-uusapan dito, ma'am. Paraan ko na rin po para po makatulong ako. Sagutin mo ang tanong ko. Magkano ang natatanggap mo sa pag-tutor mo? Maliit lamang po. Hindi ko tinatanong kung malaki o maliit ang sahod mo dyan sa pag-tutor mo. Ang tinatanong ko ay magkano ang natatanggap mong compensation mo? 150 po per oras. 150 lang per oras? Opo, ma'am. At ilang oras ang pag-tutor mo? 5 oras lamang po. Kung ganon, 150 times 5, ilan lahat? 750 po. Kung ganon, ay may 750 kang natatanggap araw-araw? Opo, pero hindi naman po araw-araw na natatanggap kong 750. Kasi ang isa sa kanila ay TTH lamang po. Yung isa naman ay tuwing Biyernes lang. Yung isa lamang po ang araw-araw. Sabihin na dating araw-araw ay 750 ang natatanggap mo. Kung ibibigay ko ba sa iyo ang 750 araw-araw, maliban sa sahod mo sa pagbabaneho mo sa akin, hindi ka na mag-tutor? Ho? Bigay ka ba? Ang sabi ko, ibibigay ko ang halagang natatanggap mo mula sa pag-tutor mo. Basta lang, tumigil ka na sa kalukuhan mong yan. Ma'am, ipagpaumanhin po ninyo. Pero hindi po kalokohan ng pag-tutor ko. Ha? Asan na naman daw pupunta ang Kuya Brando mo? Hindi ko po alam. Basta pinapasabi lamang na sa Makalawa na raw po ang uwi niya dito sa bahay. Bakit daw? Ayaw nga niyang sagutin ang tanong ko Wala talagang kadala-dala ang kuya mong yan. Nakulong na nga siya ng halos 1 linggo. Sumigi na naman ang kanyang katarantaduhan. Bahala siya sa buhay niya.
Anong sinabi mo? Hindi kalukuhan ang ginagawa mo? Ma'am, wala naman po kasi akong masamang nakikita sa ginagawa ko ho. Kung ikaw ay walang masama, ako ay masama. Kaya tigilan mo na ang pag-tutor mo. Ma'am, mawalang galang nga po. Pero kung sa tingin ninyo ang napakaliit na halaga ang 750 pesos na natatanggap ko, dahil naman ng 750 pesos kumpara sa kinikita ninyo. Pero para sa akin, mahalaga ang 750 na yan. Malaki na po yan para sa akin na estudyante pa lamang. Pero hindi ba sinabi ko na sa'yo na gagawin kitang personal driver ko? Matasaga ang isasahurin mo bilang personal driver ko. Anong gusto mo? Ayaw mo akong ipagmaneho? Ayaw mo matawag na driver lang dahil mas class ang dating kung tatawagin kang tutor, ha? Hindi naman po sa ganun, ma'am. Kaya lang po, nag-aaral po ako. Paano ko po kayo may pagmamaneho ngayong nag-aaral pa ako? Ganoon. Lumabas din ang totoo. Ayaw mong ipagmaneho ako. Hindi naman ho sa ganoon, ma'am. Mas class nga dabang pakinggan ang tutor kaysa driver. Sa madaling salita, nagmamalaki ka na. Hindi po ako nagmamalaki, ma'am. Intindihin niyo po sana ako. Estudyante po Alam ako. mo, yan na nga ang sinasabi ko sa'yo eh. Nagmamarunong ka. Oh, mabuti at bumalik ka kaagad, Brando. Di ba sinabi ko naman sa inyo, kukuha lamang ako ng damit ko. So, nakahanda ka na ba sa mga naiplano natin? Oo, handang-handa na ako. At gagawin ko ang ipinagagawa niyo sa akin. Ano ang binabalak ni na Martin at Brando? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.